Mukhang marami nababalo dito Tecno Spark Go 3. Third time's the charm. Third time's the power. By the way, kung di ba alam, si Tecno Spark Go 2 po yung pinakamabenta last year na entry-level phone. Hindi si Infinix Smart 10, hindi si Oppo A3X, hindi rin kay Xiaomi. Simply because siya po yung pinaka-poging entry-level phone last year. And for only 3,000 pesos, madalas sa mall kasi 4,000 to. Meron na mukhang iPhone 16 na mabibili. At matibay pa. Ngayon ang tanong, mas pogi ba to kaysa sa Spark Go 2? So nakita ko na siya online, yung kanyang design, at parang ganito po yung kanyang itsura. Meron po siyang camera plateau. Bongga, mukhang iPhone pala to. iPhone 17 Pro or Max. Now ang tanong, oras na ba para palitan mo ang iPhone 17 Pro? Tingnan natin. What's the you're watching Unbox Diaries? Woohoo! So ito ba yung box niya, no? 15 watts, fast charging, Freelink 2.0. Ibig sabihin, kapag wala kang internet, meron kang dalawang ganito, pwede kang tumawag at mag-text sa kabilang phone mo na Tecno Spark Go 3 din or 2 ng libre. Hindi ka ng data. At since meron na rin siyang infrared remote control, hala, pwede mo po siya i-connect sa TV nyo. Meron din siyang Tecno Device Verification, 4 years TDV, lasting fluency. Yung RAM niya, di ba guys, mahal na yung RAM ngayon. Kasi alam niyo naman last year, dahil po sa nangyaring RAM shortage, dahil po sa AI, sa demand ng AI, medyo nagbahala na po lahat ng mga RAM ngayon or mga phones or mga laptop. Pero ito, mukhang mura pa rin. Kasi nga, guys, alam niyo ba, sa India, 6,000 pesos po to. Pero sabi nila, 5,000 pesos na po to or 4,000 plus na siya sa ating bansa. Dahil naghihirap na po yung mga Pilipino. Bumaba na yung And for only 4,999 pesos, meron ka ng 4128. Pero sinasabi niya 8 gigabytes RAM to dahil meron siyang extended magical RAM. Meron siyang IP64 water and dust resistance para siya mabasa ng ulan, matalsikan. Huwag lang malubog sa tubig 13MP main camera, 4.5G fast network, at meron pa siyang side fingerprint unlocking dun sa kanyang power button. And it also comes with AI. Well, unboxin natin Ito na po. 10-watt charger, Type-C cable, andito po, SIM adapter pin, we are getting the warranty card, ayan, 12 plus 1 months warranty, tapos pinakailalim, ang ganda, wow, okay, so first time ko nakita to, ganito kaganda ang inyong casing in the box. Usually kasi, clear jelly case po nakuha nyo na naninilaw. This one, ito po yung tsura ng phone Look at that stripes at the back. With this, grabe na yung protection nito. At may konting elevation din sa kanyang harapan para hindi diretso tatama sa display, tatama siya dun sa gilid niya na may rubber. Great protection. Ganyan dapat yung sinasama sa box. Kasi parang ang hirap bumili ng mga casing for entry-level phones. Madalas, chuchu lang binibigay guys. So, check out that design. May kamuka si iPhone 17 Pro. Well, naglagay lang po siya ng camera plateau-like design sa likod. Wala po talaga siyang plateau na umangat. Parang drawing lang. So meaning, yung Tecno Spark Go 2, tatabi mo lang, tapos lalagyan ng drawing na ganyan at mukha na po siyang iPhone 17 Pro. Yes! Kamukha talaga, promise. But wait, ito yung magandang detail, okay? Kasi, tinan mo to guys Kasi nyo to, si Tecno Spark Go 2 ay mukhang meron dalawang camera sa likod. Tapos, si Spark Go 3 naman, wala talaga. So, alam mo talagang dami lang po siya na camera. So, kung gusto nyo ng honest, Tecno Spark Go 3. Wait lang, ano to? Guys, meron siyang extra dito na dot. Look at that. The infrared sensor is right there at the back na kapag na-install mo ni app to control your TV, pwedeng-pwede na. So, meaning mas maganda to for offline. But wait, teka lang. Bakit ganun? Parang mas malaki po si Tecno Spark Go 3 kaysa kay Tecno Spark Go 2. Kaya naman pala, 6.67 inch lang po si Spark Go 2 at 6.75 inch naman po si Tecno Spark Go 3. Also, tinanggal na yung Spark dito, Tecno na nakalagay sa likod for minimalism. Pero feeling ko tinitipid na nila yung phone kasi nga may extra spark na sulat, mas magastos. Tinitipid ba talaga yung phone? Well, ito na. Guys, napansin ko Tecno Spark Go 2 punch hole. Dito naman, dew drop display or water drop notch na lang siya. Pero, mas malaki talaga na dihamak yung display niya, guys. It's taller, pero yung whiteness, the same. Brightness, parang equal or mas, well, actually, mas bright po to si Spark Go 3 ng konting-konti lang. Yes, it's a little bit brighter, has more contrast. Etong Tecno Spark Go 3. Ayan po ang gusto ko. Meron po siyang dual nano SIM card slot plus micro SD card slot for expandability up to 1 terabyte. Hindi ka din tipid talaga dito ni Tecno. Parang galante naman siya din Tecno, no? Yung iba ayaw magbigay ng SIM card slot. I don't know why. At binibigyan ka pa rin niya ng headphone jack. Yung iba kasing entry level, wala guys. Paano kapag ka nahulog sa mukha nyo? Masakit ba? Bakit ko ginagawa yun? Marami kasi nagre-request sa akin na gawin yon. Part yun ng testing sa reviews namin ngayon, guys. Meron sa mga phones na sobrang bigat na kapag na one hand mo lang siya, masakit sa mukha, guys. So, kailangan malaman nyo kung gaano kabigat yun at
kung gaano kasakit sa mukha pag tumama. Wala pang ibang bagawa niyan. Ako lang. Box Diaries lang, guys. Now, in terms of paggamit mo sa kanya, naku guys, this phone is napakahaba. Napakatangkad. This is perfect for watching movies. Marami kasi pwede makita. 6.75 inches po to. 120Hz refresh rate. 720p IPS LCD display. Very smooth po yung galawan niya sa homepage. Kapag nanonood ka ng mga movies dito, no, you will feel immersed. Pero Beans, bakit 720p lang? Gusto ko 1080p. Now guys, hindi na po uso yung mga ganon. In fact, maraming mga tao na walang pakialam sa mga resolution. Not unless maarte ka talaga, which is very few lang po. At mas tipid pa sa power or energy ang 720p display. Longer battery life. 5,000 mAh pala to. At faster charging. Pero charging might take up to 2 hours po guys with only 15 watts fast charging. Pero don't expect too much for only 4,000 pesos. Feeling ko okay na to for what it provides. Na performance-wise naman, ito mo yung kanyang kayang gawin. Almost 400,000 points sa Antutu benchmark. This is powered by the Unisoc T7250 processor. Not too fast, but also not very slow. Kapag nabukas ka ng FB for the first time, medyo may konting lag lang ng konti, pero after some time, medyo magiging smooth na rin po siya. And opening apps is just pretty okay, pero navigating the home screen is very, very smooth. Now, when it comes to games, Mobile Legends, ito po yung kanyang gawin, no? Okay naman siya, smooth naman po siya most of the time. Kaya lang pag masyado na maraming ganap, marami ng effects, nagka-clash na, medyo nag-frame drops ng konti. Pero, it's still very much playable. Hindi siya parang nakaka-distract talaga sa inyong laro. Not compared to sa mga lumang phones. Kasi sa mga lumang phones kaya sobrang malag talaga, ma-frame drops. Minsan, sobrang nakaka-distract. Minsan, hindi mo na alam kung ano nangyayari. At minsan, hindi pa sumusunod yung inyong mga button presses. Which is a big deal breaker for some. Pero at the same time, don't expect too much. Hindi po siya super responsive like real gaming phones. Wala rin siyang game mode dito, so wala yung mga boosting, wala yung bypass charging and things like that. It's a very basic phone na kaya rin mag-game. Honor of Kings, ito po yung kanyang itsura. Ganun din, parang same na sila ng Mobile Legends. Very smooth at the start, pero sometime kapag masyado na maraming skills, medyo nag-frame drops ng konti. Call of Duty, max frame rates, medium graphics, medyo ma-frame drop lang siya guys. Yun napapansin ko lagi sa Unisoc T7250 processor. Siguro kailangan pa ng konting optimization. Yun nga lang. So, even though na ni-low graphics ko na siya, medyo ma-frame drops pa rin siya. Pero that is to be expected para nag-upgrade po talaga ng todo tong si Call of Duty for the past few years ng graphics. Talagang binaba ng todo yung graphics ng game now. Medyo hirap na po yung mga entry-level phones na laruin tong game na to. Genshin Impact guys, hindi ko ito matatest talaga dito kasi nahihirapan na po siya. And sobrang laki din po ng kinakain na storage nitong si Genshin Impact. That is why I highly suggest na kumuha kayo ng 128GB, at least 128GB kasi 64GB is very low for 2026. Now, suwak din po to sa mga tao na hindi kailangan yung internet masyado. Kung ano, sa probinsya ka, wala masyadong internet doon or lagi nawawala, at kailangan mo mag-text at mag-call lagi sa inyong kaibigan. Kaya lang kasi itong tinatawag na Freelink technology, Freelink 2.0, ang ginagawa niya, kahit wala daw signal, kahit wala daw wifi or data, matatawagan at matatext mo pa rin yung isang cellphone na merong Freelink din. So, kung meron kang lumang ganito, Trectus Spark Go 2 at 3, or meron kang dalawang ganito, pwede kayo magtawagan, mag-text-text, nang walang data. Basta malapit na kayo sa isa't isa. Now, in terms of the camera, kinumpare ko siya kay Tecno Spark Go 2 at ang layo ng difference, guys. By the way, naka 13MP rear camera siya at 8MP selfie camera. So, ito siya side by side with the Tecno Spark Go 2. Napansin namin na sobrang zoomed in siya by default yung 1X niya compared kay 1X lang ni Tecno Spark Go 3. At nung pinicture ko yung microphone ko, ito po yung results. Oh my God, nawala na po yung kulay ni Spark Go 2. So, this year, malaking leap in terms of image quality itong si Tecno Spark Go 3. Nice! Ito may mabang pictures ha. Kapag selfie, kailangan punasan nyo yung screen ha, or punasan nyo yung camera. Guys, sa ibang brand, yung mga entry level nila, hindi po ganyan kalinaw. Look at that sharpness! Siguro, meron po siyang extra AI processing na papa-sharpen para further. Grabe pala to! Noong una, parang very questionable. Yung specs nila hindi nagkakalayo kay Spark Go 2. But turns out, when I tried the camera, I'm blown away by the camera quality. Even the selfie camera is magnificent. Talagang nag-improve ng todo. Sharpness, and even in detail. Nga lang, kapag sobrang dilim na, medyo mahirapan na po itong si Spark Go 3. Syempre naman, entry-level phone lang po siya. Pero in comparison sa kanyang predecessor, si Spark Go 2, malayo po ang difference niya. Huwag mo lang expect na common series siya. Sa video naman, ito po yung tsura niya sa video. It's not an excellent video camera. Saktuhan lang po. Can shoot up to 2K resolution, 30 FPS. Wala lang siya EIS guys kapag ka naglalakad ka, medyo mauga. Pero pwede naman siya pang vlog. Hey, what's up guys? Ito po yung ating itsura with the camera at the front. May content verification. Siyempre, kailangan yan para lagi kang fresh. Hindi mo na mag-makeup pa. Pero kung kailangan mo talaga, well, you know, nakita naman. Pero, tingnan natin na. Okay guys, o di ba? Okay pa rin siya. I think this is an okay vlogging camera or vlogging cellphone. Pwede na guys. Kung audio ang problema, kayo na pong bahala dyan, mag-upgrade na lang kayo sa ganito. Pwede naman. Ito naman yung rear camera. Kung important sa inyo ang rear camera for vlogging,
Ito na po yung kanyang quality. Kamusta naman yung skin tone? Kamusta yung audio? Kapag masyadong malayo ba ako sa camera, medyo echo ba? Pero pag lumapit naman, mas maganda na. Meron na siya mga super night dito at marami pa siya mga ibang features like Pro Mode, meron pa siyang dual video. Wow, halos kumpleto na po siya in terms of features just for a entry-level phone. Sobrang tindi pala nito guys. I am not prepared dun sa nakita ko. Pumasok ko sa review na to na mababa yung expectations ko sa kanya kasi nga parang same na yung specs nila sa processor, sa RAM, sa ROM, sa battery. Parang feeling ko, itsura na talaga nagkaiba. Pero, nung tinestin ko yung camera, oh my God. I think this is one of the better cameras that you can buy on the market right now. Kung seryoso talaga with your photos and videos, at ito talaga yung budget mo, then go for it. Legit, maganda yung camera. Ang presyo! 4,499 pesos for the 464 at 4,999 naman po siya sa 4128. Pwede na. Especially kapag naka-discount siya right now. So to answer your question, dapat mo na ba ibenta to? Who is this phone for? Para to sa mga tao na katulad yun na nagtitipid, nakala ng second phone, na matagal maubos yung battery, okay yung camera, your B-cam, pang regalo sa mahal sa buhay. Especially sa economy natin ngayon. Medyo mahirap na po ngayon guys. Pero if you really want something really good, a real gaming phone, a real camera phone, kung yung pihanap nyo, marami akong ganyan. And all you need to do is subscribe. Hit the bell icon so that you don't miss any of my great content. I was Vince and you're watching Unbox Diaries. Ooh.